Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pasensya na kayo, medyo nasira yung ating laptop. Kaya balik cellphone po muna tayo, no? Ang problema natin, wala akong kodigo. Inaayos ko pa, nagano ko, nagse-system restore ako ngayon. Baka mahilot sa restore yung ating laptop. Ayaw gumana ng maayos eh. Kaya ngayon lang tayo. Sinukuan ko na muna, mamaya na uli. Okay, pag-uusapan natin, no? Dalawang bagay lang po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung tungkol sa ah, sa may pambato, no? Ang tagal-tagal po nagpo-project. Naawa po ako kay Hontiveros kasi after po ng meeting ng mga dilawan at kakamping, sama-sama sila ron, si Leni Robredo, sila Laila de Lima, kasama sila Butch Abad, sila Bam Aquino at iba pa. At saka si Drilon, no? Napuna lang natin after po nung meeting na yon, mukhang si Ontiveros ay tinabla nila, no? Mukhang si Leni Robredo pa rin yung gusto nila maging pambato. Ang sakit-sakit kasi ako, nasasaktan ako para kay Hontiveros. Masaya ako na si Hontiveros yung makakalaban kasi siya yung pinaka-vocal na kalaban natin, di ba? Tsaka parang siya yung pinakamasarap kalaban kasi maano rin marami ring alam na marami ring gimmick sa katawan, no? Tapos palaban, gustong-gusto natin. Kaya lang, kung susuriin nyo, hindi rin kayo magtataka kung bakit yung mga dilawan at kakamping mukhang kay ano pa rin, kay Leni Robredo pa rin, na parang siya yung pinaka-winnable. Kasi kahit na anong project talaga ni Hontiveros, real talk po tayo, wala talaga wala kang aasahan. Kumbaga, teka, ayusin ko lang tong mga electric pan natin. Okay. Dahil hindi ko makita yung mga hinanda ko nasa X, hindi ko makita yung mga kodigo ko mula na lang sa mga pagkakaunawa natin. Isa pang matinding endorser ni Leni Robredo, yung artistang ano nang ang pangalan nun? Yung artista sa may Mang Tomas. Okay, yung endorser ng Mang Tomas, pangalan nun? Kalimutan. Nadine. Yun, si Nadine Lustre. Ngayon lang, kapapasok-pasok lang, parang kahapon parang Hontiveros yung pinopromote nila, di ba? Mang Tomas daw. So, ngayon, parang si balik sila kay Leni Robredo. Kasi talaga naman, hindi naman talaga winnable. Sa atin, pabor na pabor si Hontiveros kasi walang kalaban-laban no? Walang kalaban, parang ang andali lang talunin. Pagtatawanan lang natin in fact yan no? Si Hontiveros. Kaya lang nagsusulong kasi diyan. Alam niyo na, si Llamas, tsaka to si Trillanes, no? Ang problema kasi kay Leni, petiks, ang pangit kalaban kasi sa 2028 natataranta na yung natataranta na ng lahat ng kanilang mga
supporters na parang si Leni Robredo parang wala lang sa kanya eh. Mukhang masaya na siya na second lang. Magwo-world tour na naman si Leni Robredo after na mag-second. 'Di ba? Okay. Kaya sa tingin ko, hindi worthy si Leni kasi parang walang effort, pero dahil siya yung pinakasikat sa mga dilawan, siya yung pinaka-popular, parang andalin talunin ni Leni. Si Hontiveros din madali din talunin, kaya lang ang maganda kay Hontiveros, lalaban eh, 'di ba? Lumalaban siya. Ngayon parang pasok na si kaya pala kaya kahapon sabi ni Hontiveros, open naman daw siya kahit vice president. Ang pangit mo na. Halatang halata ka naman na bumigay ka kagad kay Leni Robredo. Anyways, mukhang si Leni Robredo po yung natin. About politics, Duterte daw sila. Ayan. Mukhang si Leni Robredo pa rin ang makakalaban natin mula sa mga dilawan. Siyempre, nag-expect din tayo kasi nagpakita na eh. Not juicy. Nagpakita na po si Martin Romualdez. Nung alam nyo na kung bakit, no? Nagpakita ngayon yung timing. Sabi nga ni Pulong, very timing yung pagpapakita nito ni Martin Romualdez na pinag-uusapan na yung impeachment kay BP Sara. So alam nyo na yung kagustuhan niya, no? Ako naniniwala pa rin, parang yan si Martin eh. Ang mangyari dyan, mga ala Joe de Venecia, Ramon Mitra, na mawawalan silbi lang yung yung pagtakbo. Yung akala kasi nila yung power nasa kanila na eh. Pero marirealize nila, lalo na ngayon, iba kasi yung sitwasyon ngayon eh. Iba po talaga, napakapalpak, super palpak nitong administrasyon natin, na talagang sinukuan na siya maaga pa ng mga tao. Wala po nag-iisip, mga taga-administrasyon na lang po yung nag-iisip na may pag-asa pa sila eh. Sinukuan na yan eh, lahat. Kaya ang focus lang nila, at all costs, dapat mawala sa landas nila si Sara Duterte. Kaya lang, tayo rin, ako nakikita ko rin po sa mga maganda yung mindset up ng mga Duterte supporters eh. Nakukonbinsi na natin, ako personally, naniniwala talaga ako ron eh, no? Na hindi si Sara lang yung pambato natin. Yun yung problema nila eh. Naka-all out sila lahat. Naka-all out sila na mapalaya si BP Sara, hindi makatakbo, ma-disqualify sa pagtakbo. Lahat yan, yung impeachment na yan, to disqualify BP Sara for running for president. No? Yan lang po yan eh. Wala naman po, kung yung kay BBM nga, tinablan nila, mga actual na krimen yung naganap. Dito po kasi, haka-haka lang po yung krimen eh. Dalawa po yung pangunahing krimen na binibintang nila, doon lang umiinog lahat. Una, yung pong krimen ng, may krimen ba yung confidential fund o wala? Hirap na hirap po sila doon. Ang pinanghahawakan lang po nila doon sa confidential fund, Mary Grace Piatos. Okay, matagal na nating na-debunk yan eh. Ipakalat nyo po na kung totoong ito teorya natin eh. Kung totoong magnanakaw si BP Sara as Vice President, bakit nakatutok lang siya sa maliliit na nakaw? Ang mga magnanakaw po, lalo na mas malaki po yung posisyon nyo sa gobyerno, mas naghahangad po yan na mas malaking hatian, di ba? Kaya nga, yan yung mga tampuhan dyan eh. Di ba, naririnig natin yan na nagsimula silang tablahin si Saldico kasi mukhang mas malaki na pupunta kay Saldi kaysa dito sa mga
sa mga dapat mapuntahan ng malaki. Okay. Unti-unti, bagamat alam natin na walang tatalo kay BP Sara, alam na alam po natin na lahat gagawin nila. At itong gobyerno na to, wala pong pakundangan. Ibig sabihin, ano to eh, kaya nilang gawin ang lahat. No? Para ma-achieve yung goal nila. Ano yung goal nila ngayon? Huwag makatakbo si BP Sara. Kaya po nilang gawin lahat yan eh. Hindi, yun lang ang purpose nila. Hindi makatakbo at all costs. Gagawin po nila yan. Ako, sa pagkakakulong ni Tatay Digong sa dahig, ako naniniwala ko na walang kumbaga parang walang konsensya. Yung kalaban natin walang konsensya eh. Walang pakundangan. Kaya niyang gawin ang lahat. Huwag kayo magtaka kung mangyayari yan. Kaya maaga pa lang, hindi po yung nakabatay siya sa impeachment kaya magnanakaw. Ang magnanakaw po, parang ang pagnanakaw addiction eh. Parang addiction po, di ba? Hindi mo mapipigilan yung taong na isang addict na tumira. Hindi mo pwedeng sabihin sa, ay, ano na ako, mataas na tungkulin ko, titigil na ako. Addict po yan eh. Kinakailangan yan talagang yung prevention, clinical intervention na po yan pag matagal ng addict. Hindi na po obra yung willpower lang. Kunwari, nanalo ka nga dahil addict. Ganon din po yung pagnanakaw. Parang addiction po yan eh. Kung ang isang taong magnanakaw, ano na po yan, yung second nature niya na. So, hindi po maghangad ng maliliit. Kung mataas po ang posisyon nyo, hindi po maghangad ng maliliit yan. Kaya nga, imposible yung sinasabi nila na magnanakaw si BP Sara. Pero ang pinili niyang mga nakawin, mga maliliit na bagay lang. Ang pinili niya yung magkaroon ng yung sa kay Mary Grace Piatos lang. Ganun ba? Imposible. Imposible po talaga. Hindi po ganyan, hindi po yan normal na gawain ng isang magnanakaw yung ginagawa ni BP Sara. Tapos, yung magnanakaw pong politiko, nakikita po natin eh, inilalabas po nila eh. Talaga, anong gagawin mo dyan sa yaman mo? Ipapaamag mo yung pera mo? Pag marami kang pera, ang tendency mo, bumili ng mansyon, Forbes Park yan po eh. Wala po nun si BP Sara eh. Bumili ng mga mamahaling jet, bumili ng mga yate, mag-splurge ka eh. Kasi bakit ka pa magnanakaw kung wala rin lang, kung, 'di ba? Yung mga binabato nila na kaya ba ni BP Sara na mag-hire ng mga katulad ni Kaufman, wag nyo na pong problemahin yun. Anong gusto nyo? Wag mag-hire? Parang ganito yan eh. Pag may sakit ba yung anak mo, sasabihin mo, kaya ba natin to magdoktor o pagalingin na lang natin yung anak natin mag-albularyo. Para saan pa yung mga naghahanap buhay ka pa, di ba? Para saan pa yan kung hindi mo kaya? Kahit wala kang pera ngayon, ganito lang logic ko dyan eh. Sa tingin ba ninyo, walang kakayahan yung mga Duterte na talagang kumuha ng magaling na abogado? Wala na kayong pakialam doon kung saan nila kinuha yung pambayad dyan. Hindi naman kaso yung mag-hire ka ng magaling na abogado eh. Pati itong mga abogado ngayon sa impeachment, pinoproblema nila. Ang dami nilang pinoproblema eh. Sa totoo lang, hindi nila problemahin kung paano pasisikatin yung gusto nilang mga kandidato. Anyways, balik tayo rito. Tahasan na po sinabi ni Laila de Lima. Tagal nila nagsasama niya ni Ontiveros sa kala mo. Yung pala ang bet pa rin nila. Totoo naman yun, no? Bakit ka naman magpapatakbo ng pinakabanban? Pinakamahinang kandidato gusto nyong patakbuhin?
Maaaring siya yung pinakamaingay, hindi naman po yung ingay, hindi naman po yan nakukonvert sa boto eh. Pinakakulela, ang layo niya po kay Leni Robredo. Pagdating po sa, kaya lang ang problema kay Leni Robredo, wala po talaga siyang kakayahang mamuno. Ang akala niya, ay tsaka na ako mag-announce, tsaka na ako magsasabi tatakbo 2020 sa 2028 na. Hindi niya talaga alam eh. Kay Leni Robredo, binibigay lang sa kanya ng lahat eh. Lahat ng masasabihin, lahat ng mga gagawin, bigay lang sa kanya lahat eh. Wala talaga siya yung kakayahan talaga na maging leader. Kaya, yan yung problema pa rin nila. Ako, tinipan ko na sila. Nagbigay na ako ng magandang diskarte, no? Luma na yan. Ang inaasahan nyo, ang inaasahan ninyong dumiskarte. Vice President na lang nga daw. Ang inaasahan nyong dumiskarte sa inyong politika, pamumulitika, yung mga political strategies nyo, si Trillanes, at saka si ano pa rin, si Trillanes pa rin, tsaka si Llamas. Mga talo na. Mayor nga, hindi manalo si Trillanes. Paano kayo maipapanalo ni Trillanes? Si Llamas, matagal nyo ng political strategy si Llamas eh. Hanggang ngayon, wala pa rin kayo, pachamba-chamba lang yung paisa, dalawa. Swerte na kayo mapasukan kayo ng 2 senador. Kaya kung yan pa rin yung aasahan nyo at same leader pa rin, alam nyo, nung natalo sila Leni, sabi ko, gayahin nyo yung ginawa ng Australia. Pagkatalo nila, nag-declare sila ng, umamin sila. Anong tawag doon? Tinanggap nila yung pagkatalo nila, nagplano sila at naghanap ng bagong leader. Yun ang problema nitong mga dilawan at kakamping. Ang tagal. Natalo na sila, ngayon lang sila nagmi-meeting. Dapat pagkatalo nyo nun, ngayon, anong kinakatwiran ni Dilima? Kaya naman sila natalo dahil nag-combine daw si Bongbong tsaka si Sara Duterte. Nag-combine daw. Yun daw ang ikinatalo nila. So ngayon, wala nang ka-combine si Sara Duterte, pero hindi nyo naiisip eh. Solid yung 32 million ni Sara Duterte. Walang nagsisi sa pagboto kay Sara Duterte. Pero marami nagsisi sa pagboto kay BBM. Ibig sabihin, lahat po ng boto ni Sara Duterte na 32 million. Palagay nyo na, tanggalin nyo na yung solid talaga na hindi bumibitaw kay BBM. 30 million, solid yun. 30 million. Paano nyo tatalunin yun? Kung si Risa at si Leni pa rin, i-combine nyo sa mga taga-administrasyon, umiinog lang kayo, alam nyo kayo, umiinog lang kayo, yan pa rin naman eh. 2 lang po ang iboboto ng mga tao. No? Majority po, alam na ng mga tao ngayon pa lang ang iboboto nila, si Sara Duterte. Majority po ng Pilipino. Majority ng botante, yan po iboboto. Na solid pa nila yung Mindanao, na solid pa nila yung Visayas. Pati yung NCR, solid na sa Sara Duterte. Saan kayo kukuha ng boto? Kahit mag-combine pa kayo, yun pa rin yung boto nyo eh. Di ba? Iniisip kasi nila may pag-asa tayo pag nagsanib puwersa yung mga kakamping dilawan, Makabayan Black, tsaka yung mga Marcos. Saan kayo kukuha ng boto pa rin? Ibig sabihin, ako Duterte ako. Duterte ako ngayon. Teka, nagsanib sila. Lipat kaya ako sa kanila. Ganun po ba? Iba po tong sitwasyon natin kasi kinawawa nyo masyado si Tatay Digong.
Naawa kami sa matanda, hindi niya deserve yung ginawa ninyo. Eto usapang politika lang tayo na na normalan Tapos sasabihin nyo, wala naman na kayong separate Matagal na ang botante nahahati sa pro-Duterte at anti-Duterte. May-unite nyo man yung anti-Duterte, hindi pa rin kayo aabot. Yun na rin yung boto nyo Wala pong tatalo na Duterte. Nag-unite sila. Nag-unite na yung Bongbong Nag-unite yung Bongbong Marcos. Yung mga dilawan at kakamping. Duterte ako Inapi si Tatay Digong Lipat ako ron. Okay. Anong logic nun? Walang logic yun. Kung inaasahan nyo, pag nag-combine kayo, matatalo nyo na si BP Sara. Wala pong logic yun. Talo pa rin kayo. Hindi naman, paano nyo babasagin yung Duterte vote? Hindi po yung paano kayo magko-combine. Konting dagdag lang yan Konti na lang mga botante nyo Na hiniwalay nyo na yung sarili ninyo dito sa issue ng corruption. Dito sa flood control. Napakalinaw. Kahit kampihan pa ng ombudsman, kampihan pa ng DOJ, kampihan pa ng ICI, alam na alam ng tao na kaalyado ninyo. Alam na alam ng tao kung sino yung mastermind ng flood control, corruption. Alam din ng tao na Duterte lang yung mga walang hand sa flood control corruption. Okay. Inihahanda lang natin kayo. Kinakailangan lang natin maghanda just in case na magtagumpay sila. Ako, kung parehas lang po, hindi sila makakakuha. Kayong mga congressman, tama si Dr. Mata sa sinasabi niya. Ano sabi ni Dr. Mata? Mag-isip kayo. Dahil malusot nyo man yan dyan sa House of Representatives, yung impeachment ni BP Sara, nakamarka na kayo, na bumoto kayo sa impeachment ni BP Sara. Ganda na sinabi ni Dr. Mata, napaka-practical Kayo, pumirma kayo, markado na kayo na anti-Duterte kayo. Hindi nyo na mababaliktad yan. Kung nakalusot kayo noong nakaraang taon, na iboto pa rin kayo ng ng tao. Ngayon, di na kayo makakalusot. Ang tanong ni Dr. Mata, sigurado ba kayo pag nakalusot kayo, nakalusot dyan sa inyo, makakalusot din yan sa Senado? Iba po yung pag-iisip ng mga senador. Napakita po natin, kaya po tama po yung diskarte natin na solid Duterte Napakita ninyo, kayong mga bumoto kay Duterte, lalo na sa Visayas at Mindanao, napakita po ninyo yung power ng Duterte votes. Wala na ngayon tatakbong senador na hindi nila i-consider yan. Na masisiro sila sa Mindanao at Visayas pag bumoto sila ng pag bumoto sila na tanggalin sa pwesto si BP Sara. Markadong-markado yung mga senador na yan. Wala pong nakapasok sa Mindanao ni isa. Sa top 12 sa Mindanao, walang nakapasok ni isa na kandidato ni Marcos sa top 12. Masisiro kayo sa Mindanao at sa Visayas. Lalo na ngayon sa Visayas, sa Cebu. Yun nangyari ang mga baha-baha na yan. Galit ang mga tao ngayon. Kung nakakalusot kayo sa tingin ninyo, hindi kayo makakalusot sa botohan. Okay. Tama to si Pulong. Maganda yung sinabi ni Pulong. Ano ba sinabi ni Pulong Badong?
Ang sabi po ni Pulong, dito po sa flood control, no? Sabi po, napapanahon po itong panawagan na to ni Pulong. Sabi po ni Pulong, have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly or are we being made to forget? Correct. Ito po ang diskarte nitong Marcos administration. Wala po siya ni isang issue na nalutas. Mula po sa unang issue na kinaharap niya. Ang una pong issue na kinaharap niya, yan pong mga sibuyas. Presyo ng sibuyas, presyo ng bigas, presyo ng mga pangunahing bilhin, di naman po niya nalulutas yan. Ang ibig ko po sabihin na nalutas, may naparusahan ba siya? May nabalitaan ba kayo na napakulong na big time smuggler? Sinabi kasi ni President Marcos, parang ganyan yan eh. Sa zona niya rin pinagmalaki, sabi niya. Kaya mataas ang presyo ng agricultural products natin. 3 ang problema. Ano yung 3 problema na yun? Sabi niya. Hoarders, smugglers, price manipulators. Hahabulin natin. Palakpakan yung mga congressman eh. Pagkatapos po ng zona niya, wala na. Wala tayong narinig na napakulong na smuggler. Wala tayong narinig na napakulong na hoarder at price manipulator. Wala. Kasi hindi na pinag-uusapan. Dito kasi matagal tayo, hindi tayo bumitaw eh. Ayaw natin bitawan tong flood control. Ngayon, ang pinakamalaking diversion ng flood control problem natin, ito mismong impeachment kay BP Sara. Sinimulan sa impeachment kay BBM. Ngayon, sabi ni Pulong, wala na nag-uusap man lang. Ilang buwan lang ang nakakalipas. Panay tayo flood control. Panay pagkundina. Mga malalaking rally. Yan yung problema. Sumabay itong mga sila Dilima, sumabay ito sila Sheljokno sa totoong rally ng mamamayang Pilipino. Totoo na tayo. Nananawagan tayo na matigil na yung flood control pag nanakaw, papanagutin. Sila din, papanagutin. Pero papanagutin si BP Sara. Sinabayan nila. Bahagi sila ng malaking diversion. Ngayon po, yung mga media natin, alam natin yung media na yan. Yung mga bayarang media, bahagi din yan. Ano pa ang sinasabi? Then suddenly, parang bula, sabi ni Pulong Duterte, nawala, tahimik, walang paliwanag, walang resolusyon. Thank you very much kay Jel Panal na nagbigay sa atin ng 599 euros. Pangkape ko sa iyo, Bads. Maraming salamat, Jel Panal. Alam nyo, totoo yan eh. Ni ha, ni ho, wala. Walang palipaliwanag, ni hindi tinukoy kung sino mastermind. Basta okay na sa kanila yan. Kung hindi na pinag-uusapan, ibaon na sa limot. Katulad ng mga nauna. Putya, kamakailan lang, nag-iiyakan pa sa Senado yung mga senador eh. Mga buhay na sinisira ng scatter at mga illegal na. Kala mo talaga, ipupurso nila eh. Nung hindi na pinag-uusapan, meron pa po bang investigasyon sa mga scatter na yan? Alam pa ba natin kung natigil na yan o tuloy pa rin yung pag-scatter? Ganyan po tumugon sila eh. Nagre-react lang sila. At ang pagtugon pa nila, wala pa talagang silbi. Halimbawa, paano tumugon? Nagtayo ng ICI. Ngayon ba yung ICI may silbi pa? Nagtatanong nga yung mga ICI. Kami ba'y tutuloy pa sa gawain namin o titigil na kami? Ano raw ang meron tayo? Ano raw ang pinalit nila dito sa flood control, sa usapan ng flood control?
Oh, buti naalala mo pa yan sa Chocolate Hills. Hindi ko na nga rin naalala yan. Okay. Dalawa po ang pang-divert nila. Yung maingay, sabi ni Pulong, yung maingay na impeachment trial. Ang pagkakasabi ni Pulong, carefully timed impeachment spectacle. At saka yung ingay na nagaganap ngayon dito sa palitan ng mga sa Chinese Embassy na nauwi na po sa pagtatalo ng mga senador. Maingay talaga dahil po siya okay ito Spectacle talaga yun dahil nakikita po natin binubutata ni Cayetano si Kiko Pangilinan Nagdidigmaan sila, naghamon na ng debate. Ang latest po dyan, tinanggap na po ni dating Supreme Court Justice Carpio yung debate ni hamon ni Marcoleta. Bagamat natutuwa po tayo dahil nakakakita po tayo ng mga magagandang debate, pero at the expense na baka makalimutan na natin yung mga issue ng flood control. Wag naman po sana. Kaya pinapaalala po ni Pulong sa atin. At the end, right on cue, the sudden appearance of former House Speaker. At the very moment an impeachment complaint is filed in the House of Representatives. 'Di ba? Pinag-usapan na ngayon, pasok si Speaker. Kaya natin pinag-usapan si Speaker dahil interesado tayo ano ang kanyang ginawa para magpapayat. Anong exercise yan o ano yung makinain niya para pumayat ng ganyan? Alam po ninyo, sa totoo lang, tama siguro yung survey. Yung survey po na ang mga Pilipino ay maka-Amerikano. Natural. Dahil maliit pa lang tayo, talagang binubugbog na tayo ng Hollywood. Maliit pa lang tayo, binubugbog na tayo ng mga English subject, di ba? Mula grade 1 hanggang college, may English subject tayo. Interesado kami. Interesado po kami, former speaker. Ano po ang iyong ginawang pagpapapayat? Kasi ang bilis di ba? Kamakailan lang po siya taba. Nung isang taon ang taba-taba Namayat silang tatlo, no? Saldico, si Martin Romualdez, tsaka si BBM. Kung yan po ay tinatawag na gaba, talaga. Ako po, hindi lang gaba yung tawag ko, hindi lang karma ang tawag ko. Ang tawag ko, negative energy. Yan yun Negative energy yung kanilang taglay-taglay. Kaya, no? Stress diet daw. Sabi ni John Paulo, stress diet. Grabe, no? Hindi tayo papayat kasi hindi naman tayo nakaranas ng mali-maletang basura Okay, ano pa mga sinabi ni Pulong? Hindi ba obvious ang pattern? Ayon kay Pulong. This is not coincidence. Yan daw pong pagwawala ni Tariela. Yan pong pagwawala ng mga senador dyan sa Chinese Embassy.
at saka tong impeachment ni VP Sara, hindi po daw ito coincidence. Kung hindi, ito ay isang diversion. No? Diversion. Kita nyo, wala na nag-uusap. Tayo na lang po ang pilit. Yung mga Duterte na lang po ang nagpipilit po tayo na pag-usapan niya. Ang tanong niya po, talaga bang ang memorya ng mga Pilipino ay maliit lang po ba talaga? No? Maikli lang po ba talaga yung memorya natin? Nakalimutan na ba natin kung paano niluto at kinurap ang national budget from 2023 to 2025 and how the same questionable spending continues hanggang ngayon? Nakalimutan na ba natin ang mga flood control projects na imbis na proteksyon, naging simbolo ng kabiguan at pangungurakot? Nakita ko yung Vice Governor ba yun? Yung nakahagdan, Mindoro. Grabe talaga, no? Ang dami pa naman. Kung saan po maraming binuhusan ng flood control budget, doon po binabaha eh. 17.6 trillion na ang utang ng ating bansa. Pinakamalaki sa kasaysayan. Mas malala pa sa pandemya ang tumama sa atin ngayon. Para saan? Para ipakita sa atin na wala tayong problema sa ating ekonomiya. Para ipakita na maliit lang na bagay nangyayari sa flood control scandal. Hindi po. Malaki po ang problema natin. Dahil pag nagpatuloy po to na walang pumapasok na income, tatlo po yung pinanggagalingan ng panlabas na pera natin. Kasi kung dito lang po tayo aasa sa kinikita natin rito, GDP, hindi po natin kikitain yung budget natin. Tayo po, umaasa tayo sa pagpapasok ng pera dito ng OFW, turista, at saka mga foreign investors. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala pong pumapasok na turista sa atin. Alam nyo, unang-una pa lang, isa po sa mga pumutok talaga yan tourism department na yan. Kung si BBM, katulad lang ni Tatay Digong, na pag merong issue, palit agad. Putya, buhat nung umupo yan, wala nang pumapasok na turista sa atin eh. Pwede naman nagkataon lang na palpak yung Pangulo, palpak din yung Tourism Secretary. Pero sobra naman kapalpakan yan. Wala talaga eh. Wala talagang ugnayan sa mga... Pinalabas yung dating secretary. Puyat yata yung dati. Yung pumalit siguro kay sa kapatid ng mga tulpo. Sinasabi niya, pakikipag-ugnayan nila sa mga transpo. May ginagawang paraan, hindi lang promote ng pakita ng mukha. May ginagawa kang paraan para, paano, pag narito na yung turista, alam niyo po, madadala po yung turista sa atin eh. Ang hirap po talaga. Halimbawa po, ang mga turista kasi syempre, 3 araw lang yan. Halimbawa, pupunta ng 3 araw sa Boracay. Putya, yung 1 buong araw dun, biyahe lang papunta ng Boracay. Di ba? O biyahe lang papunta kung saan lugar. Pinakamatagal tayo po makabiyahe. Baka kalahating araw mo, hindi ka pa nakakalabas ng Metro Manila eh. Kung saan ka man lupalop pupunta. Tapos, siyempre, China, Korea. Ewan ko kung bakit ang Korea hindi na nagpupunta rito sa atin. Yung panahon, no, may panahon, yung buong Baguio na yan. Kasi teachers camp, yung katapat nun, mga inuman yun, mga Koreano karamihan dun. Korean bar na yun.
Tuloy po natin. At kung ganito ang takbo ng pangyari, hindi na ako magtataka kung sa darating na anibersaryo ng EDSA, People Power, wala na sa panawagan ng flood control anomaly. Correct. Kasi mga dilawan yan eh. Halos ayaw na nga nila eh, di ba? Ang gusto na ng mga dilawan, ngayon panay sila, bukang bibig na nila. Magkakaisa dapat ang oposisyon para matalo si BP Sara. Wala na silang bukang bibig kundi magkaisa para talunin si BP Sara. Magkaisa para talunin si BP Sara. Yun lang focus nila. Magkaisa para talunin si BP Sara. Wala na pong iba. Kawawa naman tayo. Kung yun na lang po yung focus ng mga politiko natin. Magkaisa para talunin si BP Sara. Ang sama ng ugali nyo. The Filipino people deserve more than distraction, accountability. Cannot be erased by noise, nor can corruption disappear just because it is convenient to confront. Pwede nilang patigilin ang usapin, pero hindi nila kayang burahin ang katotohanan. Ang galing. Magaganda mga statement ni Pulong Duterte ngayon. May bala ka bang tumakbo na presidente? Mga kapatid, naghahanda po sila lahat. Isa po sa paghahanda nila, ma-impeach si BP Sara. Kaya lang, iba po ang sitwasyon natin ngayon. Alam ko po na yung mga Duterte, may galit po sa inyong may galit po sa inyong mga dibdib ngayon. Ayaw nyo po nang nangyayari. Kung ayaw po natin na nangyayari, wala po tayong magagawa. Katulad lang ng kay Tatay Digong yan eh. Hindi naman natin malusob dun. Wala nga tayong pamasahe papunta ron sa dahig. Wala po tayong magagawa kundi mag-silent protest tayo dito tungkol sa nagaganap kay Tatay Digong. Thank you very much kay Kerry Bass na nagbigay sa atin ng $5. Save the Philippines, Lord. Pero ano't ano man po ang mangyari, isa lang po pakiusap natin. Ano't ano man ang mangyari, sana Duterte pa rin tayo. Kasi mawawala po lahat ng laban natin. Ako naniniwala naman ako, hindi naman kayo boboto ron sa kabila. Kaya lang kasi baka may sumulpot ba. Di ba? Alam ko na yan eh. Yung kung sakali nagtagumpay sila kay BP Sara, may gagawin sila panghati lang, no, ng boto ng Duterte. Kasi susunod na nilang isipin yan eh, Duterte. Tapos papaniwalain tayo na hindi karapat-dapat na magpresidente yung mga kapatid ni Sara Duterte. Hindi po. Hindi na po ito usapin. Mas worse na po. Wala na pong worse dito. Tinitiyak ko sa inyo, halimbawa po na hindi na pwedeng makatakbo si BP Sara. Hindi po ako nag-negative na usap eh. Very positive nga to eh. Dapat ipanalo pa rin natin yung Duterte. At sana yung mananalo, gawin pong chief of staff o executive secretary. Imagine ninyo halimbawa lang po, ito po yung worst comes to worst. Pinaka-worst na pwedeng mangyari sa atin. Mananalo pa rin po ang Duterte sa worst na panalo natin sa mangyari sa atin. Maraming salamat kay Marianette Terdi sa pangkape. Mananalo pa rin po ang mga Duterte. Ang maganda niyan, ang gagawing executive secretary o little president ni Baste o kaya ni Pulong, si Sara Duterte mismo. Hindi pa rin nila matatakasan. Kasi po, pagtatawanan tayo nila at ulit-ulitin nila yan eh.
Ulit-ulitin nila yan. Si Sara Duterte. 'Di ba? Di yung gagawin nila sa mga susunod, patatalsikin lang nila. 'Di ba? Okay na boto-boto nila. Pero hindi tayo dapat ganun. Hindi dapat sa kanila. Dapat Duterte tayo. Si Sara, okay tayo. Wala na tayong Pero kung na-eliminate nila si BP Sara, iboto pa rin natin kung sino po yung Duterteng tatakbo. At tigit sa lahat, kung wala na rin Duterteng tatakbo, yung endorse ni BP Sara. Parang sila na rin po. Kasi hindi po natin hayaan. Halimbawa, ipapanalo natin si Martin. Ipapanalo natin si Leni Robredo. Di lalong ngayon pa lang nga, nagtatayo na ng museum para sa mga adik Imagine niyo yan talaga yung ginagawa nila yung lahat para etong gobyerno, hindi na po para sa katarungan o kung ano pa man. Hindi na sa pamumuno. Pang-aasar na lang sa mga Duterte. Inaasar na lang tayo sa lahat. Lahat ng ginagawa nila, pang-aasar na lang. Magagalit. Etong sinasabi ko nga na, kahit naman mawala na si BP Sara, iboboto pa rin naman namin Duterte. Kita mo yung mga attitude nila. Fake news ka. Paano kung bakit fake news? Katotohanan ba yun? Sa tingin nyo ba, iboboto namin si Remulla? O kaya si Leni Robredo? Kaya si Martin? Pag na-disqualify si BP Sara? Siyempre, Duterte pa rin. Yan po, ihanda po natin yung sarili natin. Gibo at John Vic, talo na. Baka nga maski sa Cavite, hindi sila manalo dahil sa ginawa nila kay Ramon Revilla, kay Bong Revilla. Ako naman, hindi naman natin kaano-ano yan. Ang tinitiyak lang natin na hindi nagnakaw si BP Sara, hindi naman natin matitiyak na hindi rin magnanakaw yung mga yan. Sino ba si Alicia? Correct. Ako naniniwala ko. Totoo na mas lalakas pa yung Duterte pag ginawa nila. Tingnan nyo si Tatay Digong, iba po yung purpose nila Pag pinakulong natin to si Digong, tatahimik na. Pag tumahimik na si Digong, kasi natakot sila Natakot sila doon sa umaatin si Digong sa mga di ba? Sa mga maisog rally. Ang lalaki ng rally pag nariyan si Digong. Kaya iniisip nila, pag na-eliminate natin si Digong, nadala natin doon sa dahig, tatahimik na itong mga Duterte. Hindi po yan yung naganap. Lalo pong naging masikhay yung mga Duterte sa galit po sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Yung pamilyang walang utang na loob. Yung pamilyang isa lang po yung di ba? Sa totoo lang, si Tatay Digong lang nagpalibing sa tatay niyo Talagang walang utang na loob. Duterte din. Duterte ang nagpalibing sa libingan ng bayani sa inyong tatay. Duterte rin ang nagpanalo, nagpabalik sa inyo sa Malacanang. Tapos una nyong inusig, Duterte pa rin. Inusig nyo yung tatay, ngayon inuusig nyo yung anak. Kaya hindi po tayo susuko dyan sa mga ginagawa nila sa mga Duterte. Lalaban po tayo. Hindi man si BP Sara dadalhin natin, Duterte pa rin. Hindi po tayo
Hindi pa nila nare-realize eh, di ba? Nakapokus lang sila ma-eliminate si VP Sara eh. Hindi nila alam, hindi na ganun, hindi na isang personality lang ng Duterte. Tapos, kung sino, anong logic nun? Kung sino yung nagpatanggal sa kandidato namin, kung sino yung nagpatanggal sa presidente namin, iboboto namin,